Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, for our daily dose for the nourishment of your soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Winning the Race of Faith Part 1. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Filipos 3 verse 14. Ang buhay ay isang marathon, isang long distance running race. Ang marathon ay umaabot ng hanggang 42 at 175 kilometro. Hindi maikli ang karaniwang itinatagal ng buhay. Wika nga sa awit 90 verse 10, buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80, kung kami malakas. Lahat tayo kasali sa karerang ito. Yung iba'y nagsisimula pa lamang.
Yung iba'y nasa kalagitnaan, yung iba'y malapit na sa finish line. Mahalagang magkaroon tayo ng determinasyong marating ang finish line. Paano magtatagumpay sa karera ng pananampalataya? Kumuha ng inspirasyon sa mga naunang saksi sa buhay pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nangyari ang mga inaasahan ng mga saksing tulad nina Noe, Abraham, Moises, David at iba pa. Because of faith, these people simply obeyed God, even when they had more questions than answers. Kung inilulubog ka ng bagyo ng buhay, alalahanin mo si Noe upang ikaw ay muling lumutang at maglayag sa dagat ng pagsubok. Kung inuutusan ka ng Diyos na iwan ang iyong comfort zone at pumunta sa iyong malayong lugar, alalahanin mo si Abraham upang mawala ang iyong takot at pangamba. Kung nabibigatan ka sa mga nakaatang na pananagutan bilang leader, alalahanin mo si Moises upang magkaroon ka ng tapang at lakas ng loob. Kung ang hinaharap mo ay si Goliath, alalahanin mo si David upang ikaw ay magtagumpay sa pakikipaglaban. There is nothing to fear because you are surrounded by a large crowd of witnesses. Paano magtatagumpay sa karera ng pananampalataya? Alisin ang mga bagay na nakabibigat at ang kasalanang nakapagpapabagal sa paglagong espiritual. Ang mga kasali sa running contest ay hindi pwedeng magsuot ng mabigat at kung ano-anong burloloy. Kailangang magaan ang kanilang mga suot para hindi makahadlang sa bilis ng kanilang pagtakbo sa karera ng pananampalataya. We have to travel light. Kailangang alisin natin ang mga abasto. Wika sa ESV ng ating aralin, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. May mga bagay at kasalanang hindi madaling alisin sapagkat nakadikit ng matindi, parang naka-epoxy na sa atin at sapagkat ini-enjoy natin ang mga ito. Halimbawa, bisyo, galit, sama ng loob, personal comfort, pride, katamaran, materialism, pagkamahusgahin, pagkamakasarili, sexual desires. Ang mga ito magpapabagal sa ating pagdakbo sa karera ng pananampalataya. Sila'y mga pabigat. Kailangan pakawalan na natin ang mga ito. Magpunyaging mabuti. Ang mga salitang ginamit sa iba't ibang Bible translations ay determinasyon, patience, perseverance, endurance. Kailangan pagpunyagian nating mabuti ang karera ng pananampalataya. Number 1. Ang determination ay nangangahulugan ng katatagan ng layunin kahit maraming hadlang. Ang patience ay nangangahulugan ng kahandaang maghintay kahit tila nagtatagal. Ang perseverance ay nangangahulugan ng pagpapatuloy kahit tila napakalayo ng destinasyon. Ang endurance ay nangangahulugan ng kahandaang magtiis hanggang sa matapos ang inumpisahan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa araw-araw na pinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na pagpapala na aming natatanggap. Ganon din po Panginoon, salamat po sa patuloy na gabay at patnubay. Ganon po inilalayo niyo po kami sa karamdaman. Dinadalangin ko po ang lahat ng mag-aaral, mga nagtatrabaho, ganon din po ang may mga negosyo, mga kapatid, manggagawa, sa Yemilip at ang may mga karamdaman,
Hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at igawad mo po sa Kanya ang ibayong kagalingan. Salamat po, Panginoon, at muling ibinabalik ko sa iyo ang aming mataas na papuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Our friendly reminder, be Christ-like in your workplace together. God bless us all.